Hello guys! Eto, voice over tayo ngayon dahil ginawa ko yung video kanina umaga. Pumunta kami somewhere and then nung pinanood ko yung video na nagawa ko, and fortunately there was something wrong with the audio kaya sobrang hina. So wala akong choice kundi gawin tong, alam mo yun, voice over na hindi ko naman talaga ginagawa. And anyway guys, as you can see, I will be doing a motovlog for today. Today's vlog is today is the Feb 26, 2021. And dito pinapakita ko sa inyo yung aking Aerox. Pinapakita ko dito yung gulong na it's been like more than a year old na tong motor ko, but still meron pa rin siyang guhit dun sa gulong niya, which only shows na hindi ko siya ganong nagagamit. So ayun guys, samahan nyo kami sa aming pagmamasyal ngayon. Alright, ayun, so ayun guys, eto dito na kami nasa Taytay pa lang obviously, and merong traffic, and it so happened kaya nagkakaroon ng traffic within the area is because of na merong road construction. Hindi naman siya, I don't think it is a road widening, pero isa sang road construction I would say. Siyempre, malapit na ang eleksyon. So, tabi-tabi po sa mga politician na tatamaan. But, hindi ko naman nila lahat. Mayroon talaga mga politicians na willing tumulong, willing maglabas ng pera sa ikauunlad ng kanilang lugar na hinahawakan. So, at meron din talagang mga loko-loko, 'di ba? Kung kailan eleksyon, malapit na eleksyon, saka gumagawa ng mga ganito. Pero sabi ko nga, tabi-tabi po, kung sino naman tamaan, ay huwag magagalit, 'di ba? Ganoon lang 'yan. So, eto na 'yun guys, pupunta kami. We're actually etong time na to, hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. While I was driving, I was thinking of some area na pwede namin puntahan. So, yan. So, I decided na pumunta na lang kami sa Boso-Boso dito sa Rizal, which is, yung lugar is very much familiar with alam mo yung mga riders, mga bikers at the same time. Maraming pumupunta doon. And ito na yung pupunta kami doon sa papunta pa lang kami ng Antipolo. And ayun guys, yun nga, sabi ko nga, it's been a long time that I haven't been doing any motovlog. As far as I could remember, the last time we do a motovlog, or I do a motovlog, last year pa, so 2020. And kung di ako nagkakamali, nung pumunta kami ng Lukban, sa Kamay ni Jesus, kung di ako nagkakamali, yun yung huling motovlog ko. Hindi rin ako sure, hindi ako 100% sure, but then again, as I was saying, alam mo yun, na-miss ko lang mag-motovlog. Kung napapansin nyo, parati kaming bike dito, bike doon. Parang yun nga, hindi na ako nakakapag-motovlog kasi sabi ko nga, for the past few months sa mga vlogs ko, parati kong sinasabi, kaya ako bihira nakapag-motovlog is because work from home ever since magkaroon ng pandemic. Work from home na kami, and mas mabilis sa amin makapag-bike halos araw-araw, although hindi naman talaga araw-araw, but at least like 3 times a week or 4 times a week kami nagbabike. So, mas mabilis talaga.
Ayan, so dumaan kami dito sa kasi we're on our way to Antipolo and hindi kami dumaan sa may Tikling. Instead, lumiko kami pakanan going to Cabrera or tawag nila dito is a hilltop which is marami ding ahon. Ngayon kung biker ka within the area, kung kabisado nyo ang area, yeah, they're very much familiar with the area which is yung tinatawag na hilltop dahil maraming ahon, kasi pag biker ka kasi mas sa amin sa grupo namin, mas gusto namin yung ahon kaysa sa patag. Pag may ahon kasi may lamon. Anyway, yun nga, mas maganda kasi pag may ahon talaga. Siyempre, wag naman lahat kasi nakakahulas agad yun. Pero yun nga, mas maganda kasi pag meron talagang ahon. Ayan, isa sa mga pinaka-maahon dito sa Cabrera or Hilltop, itong tinatawag nila na dito banda, may siko, which is yun, sa lahat ng mga bikers, kabisado nila yan. Yun ang mga challenging na may encounter nila kapag nagbabike. Yung siko na tinatawag. And at the same time, on the left side, may konting overlooking. Ayan lumingon ako sa kabila. May konting overlooking. So, maganda rito yun lang ang advantages sa mga nakatira dito bandang Rizal dahil hindi mo na kailangan lumayo. Kung maghahanap ka ng ahon or sabihin natin short ride, marami kasi dito short ride siya pero maraming ahon, so ibig sabihin sulit na sulit. Hindi mo na kailangang lumayo pa para makahanap ng mga ganong klaseng area. So eto na yun. Yan, papunta na kami dyan. But anyway guys, yun nga, while on our way to Boso-Boso, babalikan ko kayo mamaya and I'll let you see kung saan kami pumunta, kung anong mga dinaanan namin. Okay? So, yes, yun. So, babalikan ko kayo maya-maya, okay? Sige. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ayun guys, this is on nasa baba na to actually ng Teresa. And siya nga pala, shoutout kina Ate Jo tsaka kay Kuya June. And alam ko na gusto niyo pumunta sa tawag dito sa Quest Adventure Camp. So ito po yung papunta doon. Yan yung way na yan. Bago kayo kumanan, kakaliwa kayo doon, diretso actually. It's a way na yon. Ayan, diretso kayo doon. Kaya ako kumanan dahil mapapagas lang ako. Wala lang gas. So naghahanap kami ng gas station. And then, babalik din kami maya-maya para ituro sa inyo yung way since nandito na rin lang kami, okay? Ayan, ito na po yung bumalik na kami na nakapagpagas na kami. So, ang mangyayari is instead of kakaliwa kami since galing na kami dito sa kabila, so kakanan na lang kami dito. Ayan, tuturo ko po sa inyo. Ayan, pag dumiretso ako, paahon na yon. So, dito kami sa pakanan. Papasok lang kami dyan. So, dire-diretso lang po yan. Pag diniretso nyo siya, matutumbok nyo po yung
yung Quest Adventure Camp, which is na maraming mga activities na nagagawa. Of course, camping, merong pagbabiking, which is trail bike. Actually, madami nagagawa po dyan. Meron lang siyang entrance na 50 pesos if I'm not mistaken. Unless kung nagbaba sila or nagtaas sila ng presyo. But nung huli kami pumasok doon, that was like this year lang ba? Hindi ako sure ha, pero yeah, just only a few weeks ago, and entrance fee was 50 pesos. So ayun guys, ayun, diretso lang po yan hanggang Quest Adventure Camp na po. Since dito rin naman ang way namin papunta, kaya ayun. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Ayun guys, bali huminto kami kanina. And then dito naman, bumalik kami kasi hindi pa kami nakakatikim nitong malunggay pandesal. So, tinry lang namin, which is masarap naman pala. Kasi every time na nagbabike kami dito banda, parati naman nakikita to, pero never kaming bumili. Never namin binili. Kaya, this time, sabi ko, why not try it naman, di ba? Para matikman man lang kahit paano. Which is, masarap naman pala. Masarap ang malunggay pandesal. Sulit. Kahit paano. Sobrang nag-enjoy kami sa pandesal na yan. And dito, yan, pagkatapos kumain ng pandesal, tuloy ang biyahe. Malapit na kami sa Quest Adventure Camp, which is ituturo namin para kina Ate Jo tsaka kina Kuya Jun. Sila yung mga friend namin na nag-work sa LTO, and alam mo yon, sobrang bait, wala akong masabi, sobrang down to earth yung family nila. So lahat na appreciate namin yung mga bagay-bagay sa family nila. Kaya ayun, so baga sa maliit na bagay matulungan mo naman na nagkabulol-bulol ako, matulungan namin sila kung paano pumunta dito sa Quest Adventure Camp. Yun guys, so malapit na kami dito sa Quest Adventure Camp. Ilang tumbling na lang. And yep, again, just enjoy the ride. And kami, nag-enjoy kami, sobrang enjoy namin. Kasi ako, unang-una, diba, sabi ko nga, sobrang tagal ko na hindi nakapag-motovlog. So, sobrang na-miss ko ang mag-motovlog. And ngayon na lang uli. Ayun, so, ayun, kaya nag-enjoy lang kami. Although, this is just only a quick morning ride. Dahil wala naman kaming balak talaga mag-motovlog. Biglaan na lang pagkagising ko kanina umaga.
Hindi ko alam kung ano gagawin. Sabi ko, why not do a motovlog once again, dahil matagal na nga ako di nga pag motovlog. So sabi ko, sige, try natin. Ikot-ikot lang tayo, and then right after uwi, kasi nga may work pa kami, hindi kami pwede magtagal sa biyahe. May work pa, kaya ito mabilis ang biyahe lang talaga to. And eto na, so malapit na po tayo sa Quest Adventure Camp. Ito may madadaanan tayong tulay. Ito na yun, ayan. So from here, malapit na siya sa Quest Adventure Camp. Ilang tumbling na lang, o isang tumbling na lang to. Ayan, tuturo ko sa inyo. Meron siya sa right side, yung Quest Adventure Camp. As in, dire-diretso lang yan. Ayun, yung Quest Adventure Camp sa right side. Ayun, oh. So, ayun po siya, yung Quest Adventure Camp. Dire-diretso lang yon from sa Teresa. Ayan. Kaya, ayun, ito naman, kung nagbabike kayo from Quest Adventure Camp hanggang sa dulo, paahon siya. And masasabi ko naman na banayad lang. Hindi naman siya talaga yung tipong sobrang tarik. Banayad lang siya. Good thing about this area dahil meron siyang madaming mga puno. So habang umaahon ka, maraming mga puno, so malamig. Hindi mo maramdaman yung pagod, hindi mo maramdaman yung hulas, ganon. Sobrang sarap lang ng pakiramdam habang umaahon ka dito. Malaking tulong kasi yung puno, lumalamig yung panahon. Kaya, ayan. Ayan guys, so again, samahan nyo kami. Malapit na kami. Actually, malayo pa. Pero yun nga, ang goal namin is makarating kami dun sa Boso-Boso, and then iikot kami papuntang Antipolo, and then from Antipolo kakain lang sandali, and then from there uwi na para mapagpahinga at makapagtrabaho. Okay? So, yan.